Ito na ito. Oh. Sarapan si alas mga bayo. Mabiti din mga bayo. Ayan o. Yung gagawin ko pala ngayon mga bayo, meron akong nabili na balbasin, isang maliit na buti. Yung tawag sa amin ay garapa. Yun ay haluan ko rin ng tubig. Isang garapa rin yung ihalo ko para pagkasiyahin ko dito sa kanila. Dati mga bay, hindi ko na hinaluan ng tubig yan, pero ngayon ay susubukan ko. Kasi doon sa pag nagpurga ako doon sa alaga kong baka ay nahaluan ko naman ng tubig yun at nilagay ko sa buti. Dito naman sa aking alagang kambing, malaki yung syringe na nabili ko. Kailangan ko siyang ilipat ng paglalagyan kasi hindi kakasya yung syringe na nabili ko mga bay doon sa bunganga ng maliit na buti ng balbasin. Sa pagpurga ko mga bay, dito sa mga malalaking kambing, binibigyan ko to ng 2 ml. Dito naman mga bay, ito yung mga malalaki na to, bibigyan ko to ng 1 ml. Ito. At ito naman mga bay, itong mga maliliit pa, bibigyan ko lang to ng 0.5 o kalahating ml lang. Ito ay lagpas na ng 2 buwan mga bay. Pero kailangan ko lang silang purgahin kasi kumakain na naman sila ng mga damo. So ayun mga bay, pupurgahin ko muna yung mga alaga ko. Welcome mga bay sa Buhay Probinsya. Ngayong araw na ito mga bay ay magpurga ako sa aking mga alagang kambing, doon sa mga aking bisiro at doon sa mga nanay nila. Ang oras ngayon ay 2:24 ng hapon, araw na Miyerkules at ika-8 ng January. Shout out muna tayo mga bay at John Butihin das YZ6DE from Kandihay, Bohol at Jess_819. Maraming salamat sa inyong panonood mga bay. God bless ating lahat at happy farming. So ayun mga bay, dahil maulan ngayon sa amin o siguro sa buong Pilipinas. Akala ko kasi mga bay, ngayong January ay tag-init na, pero ganun pa rin, maulan pa rin at kailangan ko na magpurga sa aking mga alaga. Kaya ito yung pamaraan na ginawa ko mga bay. Inayos ko itong pintuan ng aking nilagyan dati ng aking mga lalaking kambing. Dito ko nilagay yung mga lalaking kambing mga bay at naibenta ko na sila noong December, kaya bakanti na to. Ito yung naisipan ko na pamaraan na dito ko muna ilagay yung mga kambing na aking pupurgahin, yung mga malilitong kambing at yung mga inahin. Ito sila mga bay, ay hindi ko pa nabigyan ng pagkain o yung tubig na may halong feeds. Yun yung binibigay ko sa kanila mga bay. Tubig na may halong feeds, pag napapainom ako, hinaluan ko ng feeds para mas marami yung tubig na mainom nila. At nagbibigay na lang ako ng pangumpay dito sa loob. Siguro nasa 3 araw na to sila dito. Nalimutan ko kung anong araw yun nilagay ko sila dito. Yung iba kong alaga mga bay ay yung mga bagong panganak. At yung aking barako ay nandito lang sa labas ng aking dating kulungan. Maliit na area lang to. At pinalawakan ko kasi dumarami na sila. Nagdaglag ako ng bakod dyan. At hanggang doon sa may kamalig namin. Paikot doon. At pabalik rin dito. Ayan yung dati kong kulungan ng kambing. Ito yung pangalawang kulungan na ginawa ko mga bay. Gumawa ako ng yung may sahig. Kasi napapansin ko dati mga bay, yung aking mga bisiro ay laging namamatayan. Dahil wala silang mapapatungan sa panahon ng tag-ulan. Tulad ngayon. Ito mga bay, yung nanay niyan ay nasa loob. Ipapasok natin niya mamaya pag nagpurga na ako. Pasukin muna natin mga bay para may pakita ko sa inyo yung anong kalagayan nila dito sa loob. Ito mga bay, ito yung mga bisiro ko. Ano na to? Mga bansot na yan. Papangit na ng balahibo nila. Malalaki yung tiyan. Ayan. Kahit wala pang kain, malaki yung tiyan. Pero dito, malalim. Kaya nagdesisyon na talaga ako na magpurga ako sa ngayon kahit maulan pa. Kahanap naman ako ng paraan na dito lang to sila sa loob at hindi ko sila palalabasin. Ayan, ito sila mga bay. Ito yung iba. Ito, ang nanay nitong dalawa mga bay ay nasa labas. Hindi ko na sinali dito kasi may duda na ako na buntis na yun. Hindi na kailangan purgahin. Sa kapanganakan na lang niya. Ito sila mga bay, ipinanak to nung Ugos at hindi ko pa napurga. Pero plano dito mga bay. Yun wala lang, hindi na makita. May kasi dito mga bay sa Bantayan Island. May skydiving. At yung iba, nagpa-practice, mga estudyante. Nagpapalipad ng eroplano. Narinig ko lang yan. Balik tayo dito sa aking alagang kambing. Yung dalawa mga bay ay tinali ko. Kasi lulusot sila dyan. Lulusot sila, manghanap sila ng malulutan dito banda. At tatalon sila doon. At makalabas na. Kaya, ayan, itinali ko muna. Pupurgahin ko ito mamaya. Ngayong alas 5 o alas 6 ay papakawalan ko na sila. At bibigyan ko na ng pagkain dito. Meron akong naka-ready doon na pangumpay para ibigay dito sa kanila. Ito mga bay, itong kambing na to ay nakunan to. Kaya sinama ko rin dito. Ayan meron pang lumalabas pakita natin. Ayan meron pang lumalabas sa kanyang ari. Ito si Prigit, yun yung anak niya. Nagkakuto yan. Pero buti na lang medyo nawala na. Bumili ako ng Sirumite mga bay.
Pero hindi ko pa siya matrabaho ngayon. Sa mga susunod na araw na lang. O bukas. Ito mga bay, no, yung kapatid niya ay nasa labas. Yung binakita ko kanina. Pasok natin mamaya dito. Ito yung nanay nila. Kaya natagalan ako ng pagpurga mga bay, no. Mula nang ipinasok ko to sila dito. Una ay kapos ako sa oras. At pangalawa naman ay napag-isip-isip ko rin ngayon na mas okay rin na hindi ko sila pinurga agad para maobserbahan ko muna. Baka may mga labasan pa dito. Pero yung nakalabas lang mga bay ay yung dalawa at yung anak nito na puti. Ano yun? Ando no? Pumisto siya dito. Kasi nung lumabas siya ay dyan sa dumuan. Yung nagpainom ako dito. Yung kambing mga bay, no? Pag nakahanap niya ng madadaanan, tinatandaan nila yan at dyan na sila lagi dadaan tuwing gusto nilang tumakas o lumabas. Kaya yan. Hindi siya nakalabas kasi may ano yan. May harang yan dyan. Mabubuksan lang yan pag tuwing nagbigay ng mainom. At pagkatapos ko itong sila mapurga mga bay, no, ay papanatilihin ko muna sila dito. Depende kung kailan ko sila palalabasin. Kung makikita ko na mayroon ng progress yung aking pagpurga o gumanda na yung balahibo nila. Kasi yung plano ko ay hindi ko muna sila idadalhin doon sa pastulan. Bibigyan ko lang muna sila ng mga pangumpay o pagkain nila. At yun nga, tubig na may halang feeds. Para hindi mo sila makapunta doon sa pastulan. Laging basa yung mga damo ngayon. Madali silang makakuha ng mga bakterya doon. At yun yung mga na-experience ko dati mga bay, no? Kasi yung mga bisiro ko dati ay hinahayaan ko lang kahit sa ganitong panahon, maulan. Madalas akong namamatayan ng mga ganito kaliit. Kaya nang hinayang din ako mga bay, no, pag mayroong namamatay sa aking alaga. Kasi pag lumaki to, may ibibinta na rin to. At yung mga babae ay pwede natin gawing inahin. Yung mga lalaking kambing lang yung binibinta ko mga bay. At yung meron mang babaeng kambing na inbreeding, binibinta ko rin. Tulad nung nakaraang buwan, paparating yung Pasko ay bininta ko na yung mga lalaking kambing ko na inilagay ko dito para rin magamit sa pamasko at para sa bagong taon. Tapos na ako magpurga sa aking mga alagang kambing. Time check natin. Ayan, yung oras 3:25 ng hapon. At mamayang alas 6 ko na sila bibigyan ng mga bay ng pangumpay. Nandito yung inhanda ko. Ayan, kunti lang.
Sapat lang yan para hindi gaano sila magutom. Bukas ko na lang sila papainumin ng tubig na may halong feeds at bibigyan ng medyo maraming pangumpay. Yung nanay ko yung kumuha niyan. Maraming salamat sa aking nanay na tumutulong din sa akin sa pagbibigay ng pangumpay dito sa aking mga lagang kambing. So ayun mga bay, maraming salamat sa inyong panonood. God bless ating lahat at happy farming.